Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article ng ABS-CBN News. Title, Retired Generals Urge Marcos to Bite the Bullet. Kagatin mo ang bala. Medyo malalim ito. Matinding hamon. Bite the bullet. Pass law versus political dynasties. Yan. A group of retired military and police generals. Oh, matindi to ha. Karamihan to, mga PMAers. Although, mix na. AFP-PNP generals, retired, is urging President Marcos Jr. to certify as urgent a law against political dynasties, saying dynasties and corruption are two sides of the same coin. Retired Brigadier General Eliseo Rio Jr., a member of the Advocates for National Interest, said the problem of unchecked corruption has consequences, adding, the president must bite the bullet, even if an anti-political dynasty law is unpopular for some groups. Talaga maraming ayaw. Maraming magagalit kay Pangulong Marcos pag i-certify niya ito as urgent. Ito ang sabi ni General Rio. General Rio, siya po yung Department of Interior, Information and Communications Technology Secretary panahon ni Tatay Digong. Matinong general ito. Bakit may korupsyon? Ang dynasty nagiging family business at sa korupsyon nila kinukuha yung return of investment. Agree ako nito. Halos lahat ng nakapwesto ay political dynasty. 80% ng lahat ng mga local government units ay political dynasty. Ito ay isang concern. Kung mabawasan yung mga kamag-anak na namumuno, magkaroon tayo ng check and balance. In other words, kung hindi ka mag-anak, napupunta kung hindi ka mag-anak, napupuna kung mayroong ginagawang hindi maganda ang isang politiko. Dagdag pa niya, ang corruption at political dynasty are two sides of the same coin. So kung gusto mong mabawasan ang korupsyon, dapat pairalin ang isang batas na nagdi-define kung ano yung political dynasty. Okay. Ano ito? The 1987 Philippine Constitution prohibits political dynasties, but the lack of an enabling law has allowed political clans to consolidate power until more than half of the incumbent officials now come from dynasties. A Philippine Center for Investigative Journalism study said over 80% of members of the House of Representatives are dynasty, while majority of elected local officials are also bear the same old names. Okay, so bayan namin sa La Union, yung bayan ko. Ako, nandun pa ako, nag-aral. Yung mayor namin, matagal. Kasi Marcial noon. After napalitan yung mayor na yon, yung pumalit. Yun na yun. Hanggang ngayon, sila lang nagpapalit-palitan. The same banana. Yung bayan ng wife ko. Wala nung umupo, yung, hindi ko na lang banggitin ang mga apelyido. Basta bayan ng wife ko sa La Union. Sila na lang. Kaya sa mga kaibigan ng wife ko, nagre-reklamo na, bakit sila na lang? Wala na bang ibang makakaya? That's the problem sa Pilipinas. Paano may stop ang political dynasty? Bawal sa konstitusyon, kailang ang mga mambabatas
ayaw magpasa ng batas that will define political dynasty. Kaya, yun na yun. Ang tanong, will the president bite the bullet? Ibig sabihin yan, yung kahit unpopular, yung bite the bullet, gawin mo dahil kailangan para sa bayan. Mayroon ba siyang lakas ng loob? I don't think so. Ayaw nga niyang i-certify na urgent yung bill na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI o kung sa bill pa, Independent People's Commission. Kung talagang totohanan siya na gusto niyang tugisin ang mga magnanakaw sa flood control para magkaroon ng kapangyarihan ang commission na ito, dapat noon pa sinertify niya as urgent yung bill na yun. Kailang hindi. Okay na daw siya. Satisfied na daw siya sa takbo ng ICI investigation kahit walang powers, hindi pwedeng mag-contempt, hindi siya pwedeng mag-issue ng warrant of arrest, tapos ang hearing naka-private, okay na daw siya. So, klarong-klaro na wala siyang determinasyon na habulin ng mga magnanakaw. Ganon lang yun. So, kung hindi niya kayang i-certify na urgent yung Independent People's Commission, lalo na ito, political dynasty, wala. Hindi ako maniwala. So, sigurado, hindi isi-certify. Opinion ko lang hindi tatanggapin ng Pangulo ang hamon na yan na i-certify niya. Kasi mawawalan siya ng mga political supporters. Mabuti pa si BP Sara, no? Naniniwala ko. Sabi niya, alam ko yung problema ng political dynasty kasi nangyayari sa amin sa Davao. Alam ko yan. But, kung ako ang nakaupo, ako ang magsosolve niyan. Wow, yun. Pag ako ang nakaupo, sabi niya, hindi naman niya klinaro, but siguro, pag nagpresidente siya, baka siya ang magsicertify na urgent, siyang mag-push, siyang may political will na magkaroon na ng batas laban sa political dynasty. Kasi talagang niloloko lang tayo ng mga politiko na yan na sila lang. Pagkatapos ng husband, yung wife. Pagkatapos ng wife, anak. Mamaya, apo. Example na lang. Sa La Union, probinsya namin. Bata pa lang ako, Ortega na. Ang mga namumuno sa La Union, hanggang ngayon, Ortega pa rin. Yan ang mga example. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa aming channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, tumutulong tayo sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng pako at yero para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito.